Hello guys, good morning. Meron lang akong i-share sa inyo guys. Kasi gusto kong i-share to sa inyo kasi ano, hindi kasi maganda yung nangyari sa akin kahapon. Yung nangyari sa akin yung kumain ako ng pusit. Pero binili ko yun sa palengke. Sariwa naman siya. Kaya nga ako napabili kasi sariwa. Tapos kung niluto yun, kumain ako. Yung kaganon lang kalalaki na pusit. Tapos, kumain ako, 2 piraso lang yung kinain ko. Kaya gusto ko tong i-share kasi, lalo na sa mga side namin, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, lahi namin yung allergy sa seafoods. Kaya dapat gusto kong alerto din kayo kasi ang hirap yung nangyari sa akin, hindi madali. Sabi pa nga sa akin ng doktor, mabuti nga maski pa na tumakbo ka agad sa ospital kasi ito yung allergy na sobrang nakakatakot na allergy, mami. At minuto lang ito, pwede kang patay dito at marami na daw silang naging pasyente na hindi na umabot sa ospital dahil sa allergy. Maswerte lang kami kasi malapit kami sa ospital. Pagka naramdaman ko nun sa bahay, mga 10 minutes, takbo agad kami. Sabi ko, saan ako? Takbo niya agad ako dito sa ospital. Siguro dito sa amin mula sa ospital, mga 10 minutes lang. Mga 10 minutes lang kasi tatawid lang naman pasada papasok sa kampo. Yun, dumating ako dito sa ospital ay nagbablurred na yung paningin ko. Tapos wala na akong busis. Pinipilit ko lang ilabas yung busis ko pero parang malabo na. Ramdam ko yun dahil sobrang hirap na akong huminga. Tapos nag-anan yung dibdib ko para akong sinakal. Basta sobra. Tapos salamat ako kay Lord kasi rating pa ako ng buhay dito kasi nga ayaw ko kasi sanang magpa-confine kasi nga yung after 3 hours yata yun na inano nila lahat ginawa sa akin, ECG, tapos yun tinurukan agad ako ng gamot. Mga after 3 hours yun, medyo gumanda na yung pakiramdam ko, nawala na yung bigat ng dibdib ko, nakakahinga na ako ng maayos. Sabi ko, Dok, baka hindi na kailangan na ako magpa-confine. Sabi ng doktor, hindi pwede, mami, kasi ikaw ay under observation ka pa sa amin. Dahil narinig ko sa doktor kung tama ba yon. Sabi niya yung allergy ko daw ay traumatic allergy daw yun. O obserbaran pa daw ako. Di sa ganun pa man, hindi na ako nagpumilit na umuwi. Pumayag na akong i-confine ako. Tapos yun, yung nung kinonfine na ako nga dito, bumalik yung naramdaman ko na nanikip yung dibdib ko. Parang sinasakal na naman ako, hindi na naman ako makahinga ng mga 7. Pero tinurukan nila ako kahapon mga 5. Ngayon, parang ganun na naman yung naramdaman ko. Tapos, mga 8 yata, mga 8. Yung tinurukan ulit ako nila nung ano na yun. Ay tama pala na ng doktor na hindi talaga muna ako uuwi kasi under observation na. Kaya yung ano ko dyan na kayo dyan, huwag kayo basta-basta pala na, kasi alam ko yung mga kapatid ko dyan, alam mong allergic kayo dyan pero nagtatry pa rin kumain. Payo ko lang talaga sa inyo, ayaw na jud mo og kaon kasi mabuti ako dito, malapit ako sa ospital. Kayo dyan, pagtakbo dyan sa ospital, tatakbuhin ba ng mga 30 minutes to hanggang 1 oras. Tapos, mabuti sana kung allergy nyo lang katulad sa na namamaga yung mukha mo. Ako walang namamaga yung mukha ko, hindi namamaga. Wala akong sign. Ang namula lang sa akin yung kamay ko kasi sobrang kati lang yung kamay ko. Yung kamay ko lang sobrang kati kahapon.
Parang gusto ko nang isawsaw sa mainit na tubig yung kamay ko dahil sobrang kati. Yun lang yung allergy na naramdaman ko, yung kamay ko lang. Sobrang kati, parang gusto kong isawsaw sa mainit na tubig. Tapos, yun, wala dito sa mukha, wala sa katawan. Doon sa loob, namamaga yung loob ng katawan ko. Kaya ganun yung naramdaman ko. So, na sobrang hindi ako makahinga. Kaya payo ko lang sa inyo, wag na kayong kumain ng mga seafoods na alam nyo na kaibalo mo na allergy mo, lalo na ang kapatid ko dyan, ang mga kapatid ko. Kaya simula ngayon, kahit hindi na kami magkita niya, pusit na yan, hipon na yan, yung kung ano pa dyan. Pero napansin ko lang din, na-allergy na rin ako sa mga manok. Yung saka itlog, kapag alam kong yung itlog ay hindi sariwa, yun, nangangati ako dun. Nangangati lang ako. Pero hindi naman yung katulad dito sa allergy na ito na grabing, Diyos ko, pasalamat talaga ako, buhay pa ako. Kasi talaga kahapon yung doktor na naka-duty, yung sinabihan talaga niya ako na, Mami, ako pasalamat ka talaga, Mami, kasi maraming namatay niyang allergy na yan. Yung ganitong allergy na, yung ganitong klaseng allergy na yun. Marami daw namatay, kaya pasalamat ako sa Diyos na nakarating pa ako dito ng buhay sa ospital. Kaya kayo dyan, payo ko sa inyo, wag na kakain at wag na subukan ha. Ikaw ha, manang ha. Alam ko na sobra ka din. Ikaw ay lahat ng halos ay allergic ka din sa pagkain. Lahat ng mga kapatid ko, kami lahi namin na allergic talaga sa pagkain, kaya wag nyo nang subukan. At saka lagi kayong maghanda ng mga anti-allergy sa bahay, kasi si Tracy, nagkaganon din si Tracy sa hipon. Alam mo yung sa sobrang taranta ko noon na pinaubos ko sa kanya yung 250 ml na Benadryl. Una mo nakalahati lang, tapos yung nakita kong nangitim na yung kuko niya, pinainom ko ulit sa kanya yung kalahati. Tapos bukod pa doon, may cetirizine pa akong pinainom. Tapos nung pagtakbo namin sa ospital, ganon din yung sabi ng doktor na. Tapos nung una nga, nung interview kami, pinagtawanan pa kami doon sa ospital kasi nga grabe daw, pinaubos ko daw yung isang buti na Benadryl. Pero yung sinabi rin ng doktor na wag kayong tatawa-tawa kasi malaking tulong yung ginawa ko daw sa anak ko, kasi kung hindi ko daw yun ginawa, napakadelikado nga ang allergy na yon. Allergy din yung anak ko sa hipon. Tapos yun, malaking tulong daw yung ginawa ko na pinaubos ko daw yung Benadryl. Pinaubos ko talaga yung isang 250 ml. Nung una, kalahati lang. Sa sobrang taranta ko noon, dahil nakita ko ngayon nangitim na yung kuko niya, yun, pinainom ko sa kanya ulit yung kalahati pa. Okay. Ganon din yung nangyari sa akin. Yung medyo naulirat na ako, yung tinignan ko nga yung kuko ko sa paa, kulay itim na yung kuko ko sa paa. Itim na. Tapos yun, mga after, kasi nandito ako noon, ang 4 o'clock kami nandito eh. 4 o'clock. Hindi ko na alam, basta nagkamalay ako nung tinignan ko yung mga 4, yung malinaw na yung paningin ko, mga 4 o'clock o siguro mga 3 ako tinakbo. Mga 3 ganun. Mga 3:30 ganun. Yun, yung mga yung tapos nung na ako, nung tinignan ko yung paa ko, itim na yung paa ko. Yun, so, parang nakaka-nervyos talaga. Sabi ko, Diyos ko Lord. Kaya thank you Lord talaga ako, dahil yun nga, nakarating pa ako ng buhay sa hospital. Kaya thank you Lord. Thank you rin pala sa mga nagdasal sa akin ha, sa mga nagdasal sa kagalingan ko, especially kay ate, yung ate ko dito na super ate ko. Thank you ate, love you ate. Thank you sa lahat aware, para lang maging aware kayo sa aking sinishare sa inyo. Thank you.